reaction niyo lang po from the palace side doon sa inilabas na TRO ng Supreme Court sa sinampa po ni Senator Bato? Sa ngayon, masasabi po natin na ang warrant of arrest ay valid laban dito kay Senator Bato de la Rosa. At ang lahat ng maaaring interpretasyon at evaluation na sabing resolution ng Supreme Court ay ibabato po natin kay Secretary Frederick Vida. So can you consider him now, ma'am, as fugitive since tumakas sa Senate? Yan din po ang pananaw ng OSG na siya po ay kinukonsidera na fugitive. So Ma'am may- Ablasca, yung statement lang po na splice daw po yung video na pinresent niyo. Ang naipresent po sa briefing kahapon, yan po ay galing mismo rin sa Senado. So kung ano pang ebidensya na meron sila, kakailanganin po yan ng DILG, ng DOJ at ng Ombudsman para makita natin ang buong katotohanan. Yusek, we go by RA 9851, di ba po? So now that the TRO is denied, will we enforce the same measure as we did with the former president na we will surrender? Di ba po extradite or surrender po? Lahat ng operational matters ay ibibigay po natin kay Secretary Vida ng DOJ. Yusek, nung naipakita po kay Pangulo, specifically yung video nung pag-alis ni Senator Bato at saka kasama po si Senator Robin sa Senado, ano po yung reaction niya? Alam po natin na ang mga tao na dapat na may panagutan, yan din po ang ayon sa Pangulo, ay dapat na managot. Kung wala namang kasalanan, ay kailangan maklear ang kanilang pangapangalan. Kung ikukonsidera ito na pagtakas at pag-alis, hindi po natin ito didesisyonan or bibigyan ng judgment, pero sa paningin po ng Pangulo ay hindi po ito dapat nararapat. Yusek, anong na-establish natin doon sa video na nakita magkasama si Bato at si Senator Robin? Ayon po mismo kay Secretary John Vic Rimulya, na ipakita po rito na kahit na nasa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa at yun po ang pinanghahawakan ng NBI noong nagkausap sila at dahil sa resolusyon na ito ay hindi gumalaw ang NBI. At sa ngayon na sila ay umalis at wala na sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa, at tanungin po natin bakit ito napayagan ng Senado. Yusek, have you heard from the President himself regarding the decision of the SC decision, SC ruling about that? And I remember the President saying at that time na he specifically asked the NBI to not go to the Senate habang lalo't wala pang desisyon yung Supreme Court. How would this decision ruling change everything? Sa ngayon po, muli, lahat po ng assessment ng hindi pag-issue ng TRO ay ipapaubaya natin mismo kay Secretary Vida. Ang sinabi po ng Pangulo na sinabi niyo last briefing na magbabago po yung desisyon ng Pangulo na hindi na yung Pangulo ni Kasi desisyon na po yung Korte Suprema. Ngayon po, kailangan po pa itaan sa court or i-enforce na natin po yung ICC na warrant. Ayon sa OSG, nakita po natin kung ano ang statement ng OSG na siyang kumakatawan sa ating gobyerno. Sabi po niya ay hindi po kailangan dumaan sa local court. So, since wala pong TRO, tayo po ay nagsasabi na ang warrant of arrest ay valid. So ngayon po, Yusek, ang hinihintay na lang po ay coordination with the PCTC, tama po ba? Muli, mga operational matters ay ipapaubaya po natin sa DOJ. Yusek, kung natatandaan natin, mayroong apela si Senator Bato, if I'm not mistaken, last week or more than a week ago, na umaapela siya kay Pangulo at may magagawa raw ang Pangulo para protektahan siya as a citizen. Siguro pinupunto niya yung pag-aresto sa kanya ng ICC. Meron ba talagang magagawa ang Pangulo dito? Ang magagawa ng Pangulo ay sumunod sa batas at tumalima sa rule of law. Thank you very much.